Hello mga kabinibini! Halika, sabayan mo ako na makinig ng kwentong may aral. Masama ang loob ni Sandri habang minamasdan niya ang kahabaan ng bakuran nila. Bitbit niya sa kanang kamay ang isang lata ng pinturang puti at sa kaliwang kamay naman ang brutsang gagamitin sa pagpipintura. Nag-aalmusal pa siya nang sabihin sa kanya ng nanay niya na, "Huwag kang aalis, Sandri, dahil may ipapagawa ako sa iyo." "Ano po iyon, inay?" tanong ni Sandri na nag-uumpisa ng mag-alala. Kasunduan nilang mga magkababata na maglalaro ng basketball sa park ngayong umaga. "Pangit na ang pintura ng ating bakod, kupas at marumi pa. Nakabili na ako ng pinturang puti at brotsa at maaari mo nang masimulan pagkakain mo, ha?" Hindi maaaring hindi susunod sa utos. Mabait ito kung sa mabait. Ngunit, ang mga utos niya ay parang utos ng reyna na hindi mababali. Habang minamasdan ni Sandri ang bakuran, lalo namang nagsisiksikan sa pag-iisip niya ang tiyak na nasa laruan na ang mga kababata. Malamang ay inip na sa pag-aantay sa kanya, o di kaya'y naglalaro na at hindi na siya hinihintay. Isinasawsaw niya ang brotsa sa lata ng pintura at dahan-dahang idinampi sa isang sulok ng mahabang bakuran. Sa lahat ng trabaho, ito talaga ang nakakapundi, wika niya sa sarili. Binabalak pa naman namin ni James na ilang paso ngayon si Henry. Nang walang kaganaganang isasawsaw na uli ang brotsa sa lata ng pintura, natanaw niyang dumarating ang kapwa bata na si Vince. "Hoy Sandri!" Di siya lumingon at kunwari ay walang narinig. Binilasan niya ang paghahaplos ng pintura sa bakod. "Anong ginagawa mo, Sandri?" Wala pa rin siyang narinig. Humakbang siya sa likod at sinipat-sipat ang napinturahan na. "Kawawa ka naman, Sandri! Nagpipintura ka?" "Oh, oy! Nandyan ka pala, Vince. Di kita napansin." Isinasawsaw na uli ni Sandri sa lata ang brotsa at ganadong-ganadong itinutuloy ang pagpipintura. Maya't maya'y sinisipat ang napintahan na. Sisipol-sipol siya at tila tuwang-tuwa sa ginagawa. Si Vince ay nakatungangang nagmamasid. "Papinta rin nga." Mayay-mayay pakiusap nito. "Titikman ko lang kung paano magpintura." "Ay, huwag! Baka hindi mo kaya. At saka magagalit ang nanay ko. Kailangang maayos ang pintura nito." "Sige na, patikim lang eh. Aayusin ko. O, ibibigay ko sa iyo ang trompo ko. Pagpipintahin mo lang ako." "O, sige na nga." Naupo si Sandri sa isang tabi at hinahayaang magpintura ang kababata. Habang pinapanood niya si Vince, nabuo sa isipan niya ang isang balak para mapadali ang trabaho niya at makaipon pa siya ng mga regalo. Nang umalis na ang napagod ng si Vince, sumunod namang naisahan ni Sandri ay si Arnel. Binigyan siya nito ng yoyo, kapalit ang pagpipintura sa bakod. Sumunod naman dito si Eric at saka si Ethan, si Alexander at si Richard. Nang matapos ang araw, malaking kayamanan ang iniisa-isang bilangin ng matalinong si Sandri. Mayoyo, trompo, 3 malalaking sigay, kandadong walang susi, larawan ni Batman at Robin, comics na Superman, mahabang tali ng borador, plastik at baril-barilan, singsing na tanso. Pinagmasdan niya ang bakod na pininturahan. May makapal, may manipis, may paayon, may pasalungat, may kulang-kulang na pintura. Ngunit sa paningin ni Sandri, ang bakod ay napakaganda dahil ni kunti man ay hindi siya napagod at nakakuha pa siya ng maraming yaman. May mga aral pa sa buhay na kanyang natutunan. Ano kaya ang mga iyon? Ang aral, huwag man lamang ng kapwa. Pangalawa, gawin ng buong husay at galak ang trabahong pinapagawa ng magulang upang matapos ito ng maayos. Thank you for watching mga kabinibini!